Magandang umaga mga bata. Naway nasa mabuti kayong kalagayan sa pagkakataong ito. At kung saan man kayo naroroon, naway pagpalain tayo ng buong may kapal at ilayo tayo sa anumang kapahamakan. And welcome sa ating lesson for today, Edukasyon sa Pagpapakatao 8, ang pamilya bilang natural na institusyon. Noong nakaraan, pinag-aralan natin ang pamilya bilang ugat ng pakikipagkapwa. At ngayon, dadako tayo sa ating bagong lesson. Okay? Ang misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Ayan. So, narito ang ating mga layunin. Una, nakikilala ang mga gawi o karanasan sa sariling pamilya na nagpapakita ng pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Pangalawa, nasusuri ang mga banta sa pamilyang Pilipino sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya, at paghubog ng pananampalataya. Pangatlo, na isasagawa ang mga angkop na kilos tungo sa pagpapaunlad ng mga gawi sa pag-aaral at pagsasabuhay ng pananampalataya. Ayan. Ngayon, ang mga magulang ay binigyan ng napakahalagang misyon na arugain, igalang at mahalin ang kanilang mga anak. Ito ay ang misyon na hindi madali, bagkus ay puno ng maraming hamon. Tama nga naman, di ba? Hindi basta-basta ang pag-aalaga ng mga bata, lalo na pag nasa ages 2, 3, ganon. Mga ages na kung saan makukulit pa. Kung kailangan mong sigawan mo, paluin mo. Okay? Mahirap. Okay? Sa kasalukuyan na nahaharap sa maraming banta ang pamilyang Pilipino, lalo na ngayon nasa panahon tayo ng pandemya, so napakahirap talaga mag-alaga ng isang bata. Mas magiging mahirap para sa isang pamilya, lalo na para sa isang magulang, ang isa katuparan ang napakahalagang misyon upang maihanda ang kanilang mga anak sa pakikipagkapwa. Mga misyon na itinuturing ng iba na imposible kasabay ng maraming pagbabago sa lipunan. Okay. So, ano nga ba ang pananagutan ng mga magulang sa mga anak? At ano ang bukod tangi at pinakamahalaga sa mga ito? Paano nga kaya matitiyak na posible ang misyon na ito? So, mga bata, sa aralin na ito, titingnan natin kung paano magiging mission possible ang mission impossible, ang pagganap ng pamilya sa napakahalagang misyon na ito. At sasagutin natin ang mahalagang tanong na, ano kaya ang mahalagang tanong na ito? Ano ang pinakamahalagang gampanin ng magulang sa kanilang mga anak? The role of parents to their children. Ayan. So, madalas, di ba, ang tawag ng ilang kabataan sa kanilang mga magulang ay sirang plaka. Let's emphasize the word sirang plaka. So, bakit nga ba sirang plaka? Lalong-lalo na kapag may mga utos sila na hindi natin nagawa, o lalong-lalo na kung may mga nagawa tayo na hindi kaaya-aya sa kanila or hindi mabuti, doon sila nagiging sirang plaka, paulit-ulit nga, di ba? Backward na, paulit na naman. Parang gas-gas din na CD, kumbaga. Okay? So, ito na.
tatalakayin na natin ang pinakamahalagang gampanin ng magulang sa kanilang mga anak. Ayan. So, una, So, ang pagiging mapanagutan ng mga magulang ay nangangahulugan ng malayang pagganap sa kanilang mga tungkulin, kakambal ang pagtanggap sa anumang kahihinatnan ng kanilang mga pagganap at hindi pagganap sa mga ito. Mahalagang may kakayahan silang harapin ang anumang hamon sa lahat ng pagkakataon na ginagabayan ng prinsipyong moral. Mahalaga ring may sa puso nila ang pagkakaroon ng pananagutan sa Diyos, sa kanilang konsensya at sa lahat ng mga taong ibinigay sa kanila ng Diyos upang paglingkuran at alagaan. So, kaakibat ng kagustuhan ng Diyos na igalang ng mga anak ang kanilang mga magulang ay ang kagustuhan niya na ang katulad na paggalang at pagkilala ay ibigay ng mga magulang sa kanilang mga anak. Kung paano irespeto ng mga mga anak ang kanilang mga magulang, ay ganoon din dapat ang pagrespeto ng mga magulang sa kanilang anak. Okay? Kasi isang napakalaking blessing ang magkaroon ng anak, isa ring napakalaking blessing ang magkaroon ng isang magulang. Okay? Maisasagawa ito sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanilang sarili para sa paglilingkod, pagtanggap at pag-aalaga sa kanilang mga anak. Ang tungkulin ng mga magulang sa kanilang mga anak ay hindi nagtatapos sa pagbibigay sa kanila ng makakain, maiinom, maisusuot at matitirhan o sa paghahanda sa kanila para magkaroon ng magandang trabaho sa inaharap. Kasama rito ang paghahanda para sa kanila sa buhay at paggabay sa kanila upang makamit nila ang tunay na tunguhin ng tao, ang kanyang kaligayahan at kaganapan bilang tao. So, ang magulang, hindi lang siya hindi lang siya yung pagbibigay ng pera, hindi lang siya yung pagbibigay ng pagkain, okay na, pagbibili mo yung anak mo ng mga bagay, mga material na bagay, laruan, hindi lang doon, kundi tinutulungan mo rin ng mga anak mo sa sa pagpapasya, tinuturuan mo rin sa kung paano siya kumilos, tinuturuan mo siya ng mga tama at kung paano niya tulungan ang kanyang sarili din sa hinaharap at para sa kaganapan niya bilang isang tao. So, ang unang gampanin ng mga magulang ay ang pagbibigay ng edukasyon. Ayan. Ito siya. Pagbibigay ng edukasyon. Okay? Ang magulang, sabi dito, ang magulang ang ginamit na instrumento ng Diyos upang bigyan ng buhay ang kanilang mga anak. May karapatan at tungkulin ng ina upang bigyan ng edukasyon ang huli. Okay? Bigyan ng edukasyon ang kanilang mga anak. So, mostly kasi sa family, di ba, mostly mga nanay ang nagtuturo sa atin. Di ba? First education natin yung mga nanay natin na nagtuturo sa atin ng ABC, magbilang ng 1, 2, 3. Okay? Pero sa akin kasi, sa family ko, so hindi lang ina. Kung free ang tatay, tinuturuan rin niya ang kanyang mga anak. So, dapat parents, di ba? Parents ang magturo. So, mostly kasi, ina, di ba? Sila yung magiging mom natin, unang teacher natin noong tayo yung mga bata pa. Ang karapatan para sa edukasyon ng mga bata ay original at pangunahing karapatan. So, yun yung first right ng isang bata, ang magkaroon ng edukasyon. Hindi magagampanan ng mga magulang ang kanilang tungkulin sa edukasyon ng kanilang mga anak kung hindi sila bibigyan ng karapatan para rito. Katawang nila ang mga institusyon sa lipunan sa paggamit rito.
kasama ng pagkakaroon ng karapatan ng mga bata sa edukasyon ay ang karapatan ng mga magulang na sila ay turuan. Ito ang dahilan kung bakit ang mga magulang ang itinuturing na una at pangunahing guro ng mga anak sa tahanan. Sa ating mga magulang, sila ang unang nagturo sa atin ng mali at tama. Ang mga magulang natin ang unang nagturo sa atin magsulat ng ating pangalan, magbilang. Sila yung nagturo sa atin ng abakada, di ba? Sila yung nagturo sa atin ng mga kanta na yung leron, sinta, bahay, kubo, di ba? Kaya sila yung una. Okay? Sila yung mga pangunahing guro natin sa ating tahanan. Okay? So, sabi dito, katuwang din nilang mga institusyon. Kaya tayo pinapadala sa mga paaralan upang mas mahubog ang ating kaalaman, hindi lang yung mga itinuro nila ang matututunan natin, kundi mas mapalawig pa o mas mapalawak ang ating knowledge. Okay? Sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan, mahalagang handa ang mga anak na harapin ang anumang hamon na inihahain nito. Magagawa lamang nila ang mga ito kung naihanda sila ng kanilang mga magulang gamit ang mga pagpapahalagang naituro sa kanila sa tahanan bilang sandata at kalasag. Ang pornografiya o porn, droga, drugs, maruming politika, peer pressure at iba pa ay ilan lamang sa mga halimbawa ng mga sitwasyong kakaharapin ng isang anak sa lipunan. So once kasi na lumabas ang anak sa tahanan, syempre papadala siya ng kanyang mga magulang sa eskwelahan. Kaya yun na, lalabas ng anak sa tahanan. At sa paglabas nito sa kanyang tahanan, marami ang pwedeng mangyari sa kanya. Okay, dahilan na din ng impluwensya ng mga kaibigan, ng mga barkada. Okay? Nandyan yung porn, panunod ng mga porn, yung mga drugs, yan mga influensya ng barkada pag wala ang magulang na nakamanman sa kanyang mga anak kasi nasa labas na siya ng tahanan. Hindi na makikita ng mga magulang kasi, di ba, karamihan ng ating mga magulang ay nagtatrabaho para suportahan tayo sa ating pag-aaral. So at least man lang masuklihan natin yung mga paghihirap nila. Huwag nating hayaan na huwag nating hayaan na matempt tayo. Huwag nating hayaan na dumaan tayo sa maling daan. 'Di ba? Dapat kung ano ang tinuro sa atin ng ating mga magulang, yun dapat ang ating sundin. Kasi our parents knows best for us. Okay? So, pangunahing dapat ituro ng magulang sa kanilang mga anak ang wastong paggamit ng kalayaan sa mga material na bagay, on how we use things na ating nakikita. Siyempre, wala tayong kaalam-alam nung mga bata pa tayo, wala tayong kaalam-alam kung ano ang gamit nito, ano ang gamit niyan. So, yun, tinuturuan tayo ng ating mga magulang. So, kailangang maturuan ng mga bata na mamuhay ng simple. Ang mga magulang dapat kailangan turuan ng kanilang mga anak na maging satisfied o maging contented kung ano man ang bagay na mayroon tayo. 'Di ba? Kasi may mga magulang na kasi na ayaw patalo, 'di ba? Nakita lang niya na may laruan yung isang bata sa kapitbahay. Sige, bili hanggang sa yung bata nasanay hanggang sa maging laki sa layaw na at hindi na marunong makontento. So bilang magulang, let's teach our child the word contentment. Okay? Dapat simple lang tayo mabuhay
Kasi once na naturuan natin sila na ganon sa kanilang murang edad, okay, they will keep that in mind in their hearts sa kanilang um, paglaki. Okay? Sa ganitong pamumulat kasi may isa sa puso ng mga anak na mas mahalaga ang tao sa kung ano siya at hindi sa kung ano ang mayroon siya. Ayun na yun. So maaring isipin na simpleng turo ito, ngunit ang turong ito ay magbubunga ng iba pang mga pagpapahalaga. Okay, so ano yung mga pagpapahalaga na ito? Una ay ang pagtanggap. Okay? Dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ang tao bilang siya at hindi siya susukatin batay sa kung ano ang maaari niyang maibigay. Pangalawa ay ang pagmamahal. Okay? Dahil sa paghubog sa kakayahang tanggapin ng isang tao na hindi tumiting sa kanyang kakayahan at katangian ay tanda ng malalim na pagmamahal. So, hindi porket paborito niya, yun na lang yung minamahal niya. Hindi porket masipag siya, yun na lang yung minamahal niya. So, dapat unconditional. Ang magulang dapat mahalin ang kanilang mga anak na equal, na sapat at walang pinipili. Meron din tayong katarungan or justice. Dahil nagbubunsod ito upang kilalanin at igalang ang dignidad ng tao. Sa isang lipunan na unti-unting nayayanig at nawawasak ng pagiging makasarili ng iilan, mahalagang hubugin ng mga anak sa tunay na diwa ng katarungan. Ito ang nagbubunsod upang matutunan o matutuhan nilang igalang ang dignidad ng kanilang kapwa at sila ay irespeto. At ang diwa ng pagmamahal na hindi naghihintay ng kapalit at nagpapadaloy sa paglilingkod at pagtulong lalo na sa mga nangangailangan. Okay? So, ang mga magulang ang kauna-unahang modelo ng kanilang mga anak. Diba? Siyempre, tayo ang mga kasama ng mga anak natin. So, tayo ang kanilang ginagaya. Sa mga bata rin, di ba? Ginagaya natin ng ating mga magulang, di ba? They are our role models. Kasi nga, di ba, sila rin yung nag-a-advise sa atin. Sila rin yung mga tumutulong sa atin. They're teaching us on how to act this way. They are teaching us on how to act that way, 'di ba? Parang sila na rin yung ating superheroes, kumbaga, 'di ba? Sabi dito, hindi ito may iwasan dahil lahat ng kanilang sinasabi at ginagawa ay nakaiimpluwensya sa kanilang mga anak. Positibo man ito o negatibo. Nagsisilbing pamantayan ng kilos at asal ng mga anak ang kanilang nakikita mula sa kanila. Okay. So, ang pangalawa, nagampanin ng magulang ay ang paggabay sa paggawa ng mabuting pagpapasya o ang decision making. Okay? So, tulad nito, ang bata, naguguluhan siya. Okay? Naguguluhan siyang mag-decide kung anong door ang pupuntahan niya. So, mahalaga ang gampanin ng isang magulang. Okay? Okay, sa kanilang anak, to guide them on their decision making. Okay? Ang mga pagpapasyang isasagawa ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda, ang siyang magdidikta kung anong uri ng tao sila magiging sa hinaharap at kung anong landas ang pipiliing tahakin. So, yan. So, isa sa mga pangunahing makatutulong upang ang isang tao ay maging matagumpay, masaya at magkaroon ng kakayahan na makapag-ambag para sa kaunlaran ng lipunan ay ang turuan siya na makagawa ng mabuting pagpapasya. At pagkatapos ay bigyan siya ng laya na magpasya para sa kanyang sarili.
Napakahalaga ng isang magulang dito sa bagay na ito. 'Di ba? Turuan natin ang ating mga anak na para sa kanilang decision making kasi bata pa 'yan. Tulad nyo, grade 8 pa lang kayo, mahirap mag-decide, 'di ba? Nahihirapan pa rin kayong mag-decide. We still need the guide of our parents. Okay? Sa paglipas ng panahon, mahaharap na ang isang kabataan sa mas mabibigat na suliranin. Like you, grade 8. As days go by, marami kayong mga harapin na mga pagsubok na mabibigat. May mga pagkakataong nakakagawa tayo ng hindi maingat at makasariling pagpapasya. Ito kasing mahirap sa nagde-decide tayo sa ating sarili mismo. Hindi natin ino-open sa ating mga magulang. Kaya minsan, nanghihinayang tayo sa huli. Bakit natin ito ginawa? Bakit ako nagdesisyon ng wala sa oras? Diba? Hindi natin isinaalang-alang ang mas malawak na pagtingin sa magiging epekto nito. Hindi natin nakikita kasi ang magiging epekto. Kasi hindi natin alam ang epekto nito kasi nga tayo lang ang nag-decide. Hindi natin na-open sa ating mga magulang which they know what's best for us in terms of decision making. Ito ay dahil hindi pa sapat ang inyong mga karanasan at kakayahang bumuo ng sariling pananaw. That's why parents guide are necessary to this one. Okay? Mahalagang isang kabataan ay magabayan sa paggawa ng tamang pagpapasya upang hindi niya masanay na gumawa ng mga maling pasya at hindi matuto sa mga ito. Hindi rin tama na lagi na lamang nariyan ang magulang upang turuan siyang may ayos ang kanyang mga pagkakamali. Hindi siya matututo sa paraan ito. So, para sa mga magulang, hindi naman masamang turuan ng ating mga anak sa pagde-decide. Nga lang, kung puro tayo na lang ang nagdidikta or ang nagde-decide para sa kanila, hindi matututo ang bata. Let's teach them yung mga hakbang kung paano mag-decide, and let them decide on their own. Kung nakapag-decide na sila kung ano man yung mga outcome, mga parents, we are still there to support them. Ano man yung magiging epekto nito. Hindi, kasi yung sa ibang mga parents kasi, napakalaking, it's a big deal for them na nagkamali lang minsan ng mga anak nila. Ganun na lang, sige, ganyan feedbacks na criticism. Bagkus na gabayan siya ulit sa halip na i-advisean siya ulit, tulungan siya, hindi, kasi mga ibang mga magulang sinisisi pa nila mga anak nila at agamin, yan kasi ganyan, 'di ba? So ang pagsisisi ay bunga ng maling pagpili. So ang pagsisisi palaging nasa huli yan. But we learn from it. Regrets, we learn from it. Ang pagkakaroon ng kakayahan sa mabuting pagpapasya ay bunga ng karunungan at pagpapahalagang maitanim ng mga magulang sa kanilang mga anak mula noong sila ay bata pa lamang. Ito ay bunga ng pagtitiwala at pagbibigay sa mga bata ng kalayaan na gumawa sa pagpapasya na ginagabayan ng maingat na paghusga. Okay, parents, take note of maingat na paghusga. Okay, don't just judge our siblings kung may mga nagawa silang mali dulot ng hindi maingat na pagpapasya. Ituwid natin. Okay? Sa halip na sisihin natin sila, ituwid natin at turuan natin sila sa susunod na kanilang pagpapasya. So, one of the most crucial role of a parent talaga ito. Yung pagpapasya. Kasi, maling pagpapasya will lead to hindi natin alam kung ano nga ba ang hindi mabuting maidudulot ng maling
pagpapasya, whether it is just minimal or max or yung talagang malaki. Malaking tawag dito, malaking gulo ang may dudulot ng maling pagpapasya. Hindi natin alam, kaya mahalagang turuan natin sila ng tama. Pangatlong gampanin ng mga magulang ay ang pinakamahalaga, ang paghubog ng pananampalataya. Okay, let's see the picture, di ba? One family. Sila sa simbahan, so napakasaya. So ayon sa book niya Stephen Covey na The 7 Habits of Highly Effective Families, sabi dito, ang pagpapasyang isasagawa ng mga bata hanggang sa kanilang pagtanda ay siyang magdidikta kung anong uri ng tao sila magiging sa inaharap at kung anong landas ang kanilang tatahakin. So, tanong ko lang sa inyo, kailan ba kayo huli nagsimba? Or sumamba kasama ang inyong pamilya mula nung tawag dito, nag-start ang pandemic, diba? So, kailan ang huling pagkakataon na sama-sama kayong kumain at nagbibigay ng pasasalamat dahil sa mga biyayang at tanggapatan sa Panginoon, diba? Siguro madalas walang pagkakataon, busy lahat, diba? Maging tayo, maging kayo, busy rin, pero napansin ba natin na kapag hindi sama-sama, parang may kulang, diba? So, ayon pa dito kay Stephen Covey, kung isang pamilya ay maglalaan ng 10 hanggang 15 minuto sa tuwing umaga sa pagbabasa ng mga babasahin na mag-uugnay sa inyo at sa Diyos, katulad ng Biblia, makatitiyak na ang mga pagpapasyang isasagawa ay mabuti, mas magiging makabuluhan sa pag-iisip, mas magiging mahusay ang pakikitungo sa kapwa, mas magiging maayos ang mga binubuong pananaw, mas magkakaroon ng sapat na kakayahan na mag-isip muna bago gumawa ng kilos o tumugon sa isang sitwasyon, mas magiging malapit ang ugnayan sa mga bagay o tao na tunay na mahalaga sa iyo, at higit sa lahat, mas magiging matibay ang ugnayan ng buong pamilya. Okay? So, napakaganda kapag buong pamilya we lend time to read Bible, to praise God, di ba? Kasi, di ba, napakaganda. Di ba? Lahat ng makakatiyak tayo sa ating pagpapasya, yung pakikitungo natin, di ba? Napapaganda. Ngunit, paano natin masasanay? Ito na yung tanong ngayon. Paano natin masasanay ang ating sarili kasamang ating pamilya sa paggawa ng mga ganitong gawain? Yung paghubog sa pananampalataya, yung paggabay sa pagpapasya at pagbibigay ng edukasyon. So, ano kaya? Okay, paano natin masasanay? So, meron tayong 7. Okay? So, meron na ito yung mga ilang paraan, pamamaraan na maaring makatulong sa atin at sa ating pamilya. Unang-una, tanggapin na ang Diyos ang dapat maging sentro ng buhay pampamilya. Let God be the center of our lives sa ating pamilya. Okay? Sa paglipas ng panahon ng mga kasapi ng pamilya, lalo-lalo na mga magulang, ay labis ang pagiging abala sa pagtatrabaho para sa pagtataguyod ng pangangailangan ng pamilya. Minsan, ang hirap ng buhay ang nagdidikta sa mga magulang na magsikap para gawing sapat ang kinikita para sa pangangailangan ng
pamilya. So nagiging work-centered na sila dahil busy nga, dahil gustong masustentuhan ng kanilang mga anak, parang nagiging sentro na ng atensyon nila ang kanilang trabaho at pera. 'Di ba? Ngunit may mga pagkakataon na wari ito ay lalagay sa kanila ng buhay, pampamilya. Okay? Ito na yung center of lives nila. Okay? Pangangailangang kumita ng pera. Okay? Para sa katiwasayan ng pamilya. Pero, mahalagang tanggapin at yakapin ng lahat ng kasapi ng pamilya na ang Diyos at ang tunay na pananampalataya sa Kanya ang makapagbibigay ng katiwasayan sa pamilya at sa ugnayan ng mga kasapi nito. Tama. Mas magiging madali para sa isang pamilya na harapin ang anumang pagsubok kung nananatiling matingkad ang presensya ng Diyos sa gitna nito. Tama. Hindi lahat ng mga pagsubok kayang tumbasan ng pera, kayang harapin sa pamamagitan ng pera, trabaho. Take note, only God can help us, can help our lives to be better kung nanoon tayo sa presensya niya. So, put God, okay, lahat ng ating ginagawa, put God first. Ang Diyos ang maging sentro ng ating pamilya. Kung siya ang magiging sentro natin, I hope and I'm sure, okay, magiging matiwasay ang ating buhay. Pangalawa, ituon ang pansin sa pag-unawa or understanding. So, ang pakikinig sa panalangin o sa nilalaman ng mga aklat tungkol sa pananampalataya ay hindi sapat kahit pa ang pagmemorya sa mga nilalaman nito. Reading is not enough. Okay? Ang mahalaga ay tunay na ipinaunawa sa anak ang halaga ng pagkakaroon ng kaalaman at pang-unawa sa nilalaman nito sa kanyang buhay at kung paano ito mailalapad sa kanyang araw-araw na pamumuhay. So, hindi lang dapat natin basahin. Unawain natin. Okay? Lalo sa pagpapasa ng Bible, hindi sapat yung mga memory verses natin. Okay? Useless ang ating mga memory verses. Kung magaling ka magbasa ng Biblia, kung hindi mo naman ito inuunawa at hindi natin ito isina sa buhay. Okay? So, ituon natin ang ating pansin sa pangunawa or understanding. Pangatlo, hayaang maranasan ang tunay at malalim nitong mensahe. Hindi natin malilimutan ang mga karanasan na nagkaroon ng malalim na epekto sa ating pagkatao. Mas magiging malalim ang mensaheng maibibigyan ng aral ng pananampalataya kung ito ay mararanasan sa pang-araw-araw na buhay. Halimbawa, kung ang nais ipaunawa sa mga kasapi ng pamilya ay tungkol sa pasasalamat na turo ng Diyos, mahalagang isama ang buong pamilya sa pagbibigay na hindi naghihintay ng anumang kapalit, tulad ng pagbibigay sa mga nangangailangan. Okay? Maaari din namang ituro sa mga kasapi ng pamilya ang kabutihan sa pamamagitan ng pagsasanay sa bawat isa na magsulat ng mensahe ng kabutihan sa bawat araw at ilagay ito sa lugar na madalas puntahan ng mga kasapi ng pamilya. Okay? So, kung may ref kayo sa bahay, iano mo doon, lagay mo doon, magnet mo doon. Kung mahilig naman sila sa social media, doon sa kanilang Facebook page, diba? So, let them experience, diba? Yung the message, kakain mo sila. Pang-apat, gamitin ang mga pagkakataon na handa ang bawat kasapi ng pamilya na makinig at
matuto. So, ang paghubog sa tao sa pananampalataya ay hindi dapat ipinipilit. Kung ayaw niya, hayaan mo na. Okay? Pero, kapag ginawa ito, lalong lalayo ang loob ng kasapi ng pamilya. If you do it by force, kung pinilit mo, wala. Kahit ano mo yan, kahit nasa isang bubong kayo, lalayo yung feelings na sa'yo, hindi ka magpapansinan. Ganon. So, mahalagang laging gamitin ang mga pagkakataon, use every opportunities, lahat na kung may free hours tayo, gamitin natin ang lahat ng pagkakataon na dumating upang mailapat ang mga mensahe mula sa aklat tungkol sa pananampalataya. Okay, halimbawa, sa isang maliit na bata ay maituturo ang pagdarasal at presensya ng Diyos sa panahon na sila ay natatakot. Okay? Lalo na pag kumukulog o kumikidlat, di ba? Ang pagtuturo ng pasasalamat ay maituturo sa pagkakataon na nakatanggap ng biyayang hindi inaasahan, lalo na sa panahon ng kagipitan. So let's teach our children to thank God in every way. 'Di ba? Hindi lang tayo dapat turuan yung mga bata na mag-thank you kay God kung may mga blessings, 'di ba? Let's also teach them to thank God, to praise God kahit sa mga bagay-bagay na hindi na tawag dito na mabibigat, 'di ba? 'Di ba lahat naman ng mga pagkataon, sa lahat ng oras, there's still a reason to thank God. Sa panglima, tulungan ang bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan ang mga itinuturo tungkol sa pananampalataya. So mabilis makalimot ang tao, tama yan. Kaya sa pagtuturo tungkol sa mahalaga aral tungkol sa pananampalataya, mahalagang maisagawa ito ng paulit-ulit upang ito ay tumanim ng malalim sa kanilang puso at isipan. 'Di ba? Tulad sa isang bata, kung gusto mong talagang maituro sa kanya yung isang bagay, you have to do repetition. Uulit-ulitin mo yan hanggang sa maitanim nila. Then one day, you will see the result. Kahit di mo na tinuturo sa kanila, kusang gagawin nila yan. Okay, ayon sa isang artikulo sa internet, kung ang impormasyon ay ibibigay sa isang tao ng isang beses lamang, mababa sa 10% lamang nito ang matatandaan. Pagkalipas ng 30 days, ayun na. Mas mababa pa sa 10%, so talagang mababa. Ngunit kung maibibigay ang impormasyon sa 6 na pagkakataon or 6 times, 'di ba? 90% ang nanatili sa isipan ng isang bata sa loob ng 30 days. So yun, tulungan ng bawat kasapi upang maitanim sa kanilang isipan. If possible, ulitin natin, gawin natin. Di ba nga, minsan, based on my experience ng aking parents, kapag pumupunta ako sa school, lagi nila akong ina-advisean na mag-ingat, ganyan, paulit-ulit yan, di ba? Minsan nga, naiinis ka, di ba? Naiinis ka sa mga paulit-ulit na sinasabi, pero hindi mo ba nare-realize na ganun na lamang ang pagmamahal sa iyo ng iyong magulang, dahil hindi sila nagsasawa na pagsabihan ka, hindi sila nagsasawa na pabaunan ka ng mga salita na makakatulong sa iyo sa iyong araw-araw na pamumuhay, di ba? So ganun dapat. Okay? Gaya din sa pananampalataya. Okay, hindi lang dapat isang beses, kundi kung pwedeng ulitin mo, gawin mo. So doon tayo sa pang-6, iwasan ang pag-aalok ng suhol. Okay? Hindi maganda yan. For example, ito. Gusto mong gusto mo siyang magsimba, di ba? Pero ayaw niya.
Ngayon, sabihin mo siya na, sige, kapag sumama ka sa akin magsimba, kakain tayo sa labas, ililibre ko. O, diba? May condition. Ngayon, pumunta naman siya kasi nga, meron siyang inaasahan. Nakakain kayo sa labas. Ang downside kasi nito, okay, kapag hindi mo yun natupad, okay, yung motivation mo na yun, hindi mo natupad, wala. Lalayo sa'yo yung tao. Yung feelings na sa'yo lalayo, di ba? Pero hindi naman siguro masama, ngunit mahalagang iwasan. Okay, na hindi dapat malito ang tao sa tunay na layunin sa pagsasagawa ng gawain para sa pananampalataya. Huwag mong suhulan, huwag mong bigyan ng condition para sumunod sa'yo. Lalong-lalo na kapag sa worship time, sa pananampalataya. Mas mahalaga pa rin na matulungan ang mga kasapi ng pamilya na gawin ito ng kusang loob at buong puso. Sa ganitong pagkakataon lamang ito magkakaroon ng lalim para sa kanila. So, always remember, iwasan ang pag-alok ng suhol. Pangpito, ipadanas ang pananampalataya ng may kagalakan. So, mas masaya, mas hindi malilimutan. Okay? Ito ang mga mahalagang tandaan kung magturo tungkol sa pananampalataya. Tiyakin nalilikha ng mga pagkakataon na magiging masaya ang kasapi ng pamilya na matuto. Halimbawa, sa pagsasagawa ng egg hunt, di ba? Kahit sa isang pangkaraniwang araw na kumpleto ang pamilya, maaari din namang magkwento ng mga nakakatawang anekdota at ito ay iugnay sa turo ng Diyos. So mahalaga pa rin, 'di ba? Napakahalaga ng Diyos sa ating pamilya. Okay? So mission impossible pa ba? Okay? So nagiging posible ang mga iyon kapag nagtulungan ang pamilya. Okay? Lalo na sa pananampalataya. So itanim natin sa ating mga isipan. Okay? Para sa mga parents, it is important to teach our children sa education on decision making, most especially on worshiping God, trusting God, o ang pananampalataya. So ayan mga bata, ayan, na nagtatapos ang ating aralin sa misyon ng pamilya sa pagbibigay ng edukasyon, paggabay sa pagpapasya at paghubog ng pananampalataya. Naway meron kayong mga aral na babaunin at i-share sa inyong mga magulang. And let me just flash this one before tayo mag-goodbye. Sa Exodus 20 verse 12, I want you to reflect on this one. Ito yung iiwan ko sa inyo ng Bible verse. Honor your father and mother. Then you will live a long, full life in the land the Lord your God is giving you. So mahalagang, okay, i-honor natin yung ating mga magulang. So yun, maraming salamat sa pagkikinig. Naway maging safe tayo kung saan man tayo naroroon, and I will be praying for your family also. So God bless sa ating lahat, and this is your teacher Eddie signing out. Thank you.